Kumusta mga kasaliksik? 3 linggo matapos ang pangahas na pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen, kung saan pinuntirya nila ang mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos, kabilang na ang isang F-16 fighter jet at isang surveillance drone, naglunsad ng isang matinding ganting aksyon ang gobyerno ng Amerika. Isang madilim at walang buwang gabi ang pinili ng Estados Unidos upang ipatupad ang kanilang plano, na nagmarka sa kasaysayan bilang isa sa pinakamatapang na hakbang ng bansa laban sa mga armadong grupo sa gitnang silangan. Sa tahimik na kalangitan ng Yemen, umalingaw-ngaw ang tunog ng makapangyarihang makina ng B-2 Spirit stealth bomber, isang eroplanong kinatatakutan dahil sa kakayahan nitong sumalakay ng hindi nakikita ng radar ng kalaban. Bilang direktang tugon sa agresibong aksyon ng Houthis, partikular sa kanilang patuloy na pag-atake sa mga asset ng Amerika, nagbagsak ang B-2 Spirit ng 30,000 libra na bunker buster bombs na may kakayahang tumagos sa makakapal na konkreto at matitibay na bakal, sapat upang sirain kahit ang pinakamalalalim na underground bunker na pinagtataguan ng mga kalaban. Sa pagkakataong ito, eksaktong tinamaan ang mga underground facilities ng Houthis sa Sana, kabisera ng Yemen, kung saan nakaimbak ang mga sandata at combat equipment ng grupo. Naging epektibo ang pag-atake sapagkat ayon mismo sa ulat ng lokal na media na kontrolado ng Houthis, hindi bababa sa 9 na katao ang kumpirmadong namatay, habang marami pang iba ang sugatan at nawalan ng tirahan dahil sa matinding pinsalang idinulot ng pagsabog. Ang airstrike na ito ay hindi simpleng paghihiganti lamang sa mga naunang pag-atake ng Houthis sa Estados Unidos. Higit pa rito, isa itong malinaw na simbolikong babala, hindi lamang para sa mga rebelde sa Yemen, kundi lalo na sa bansang Iran, na kilalang tagapagtaguyod at sumusuporta sa Houthis. Ang kilos na ito ng Amerika ay malinaw na may dalang mensahe, hindi pahihintulutan ng Estados Unidos na patuloy na guluhin ng sinuman ang pandaigdigang kalakalan at seguridad ng kanilang mga mamamayan. Upang bigyang diin pa ang babalang ito, agad ding nagpadala ang US military ng karagdagang 6 pang B-2 bombers sa Diego Garcia, isang base militar na matatagpuan sa Indian Ocean na humigit kumulang 2,400 milya lamang mula sa teritoryo ng Iran. Hindi na lamang Yemen ang nasa radar ng US, kundi ang mismong bansang Iran, bilang malinaw na babala sa kanilang pagpapatuloy ng nuclear program at pagbibigay ng suporta sa armadong grupong Houthi. Kaalinsabay ng malinaw na pagbabanta sa Iran, nagkaroon din ng malaking pagbabago sa diskarte ng Estados Unidos hinggil sa pagharap nito sa mga suliranin sa gitnang silangan. Kung noong nakaraang administrasyon ay limitado at sporadic lamang ang airstrikes na kanilang isinagawa, ngayon ay mas agresibo, mas matindi, at mas tuloy-tuloy ang kampanya ng Amerika upang durugin ang kakayahang militar ng Houthis. Malinaw sa hakbang na ito ang layunin ng Estados Unidos na pahinain ang armadong grupo hanggang sa hindi na sila makapagdulot ng seryosong panganib sa rehiyon. Marami sa mga underground missile facilities, kung saan nakaimbak ang mga malalakas na missile at drones ng mga rebelde, ay tuluyang winasak sa sunod-sunod na pag-atakeng isinagawa ng mga eroplano ng Amerika sa loob lamang ng iisang gabi. Bukod sa pagsupil sa lakas ng Houthis, mahalaga ring bigyang pansin na layunin din ng Amerika na tiyakin ang kaligtasan ng pandaigdigang kalakalan at transportasyong pandagat sa rehiyon. Kilala ang Bab el-Mandeb Strait bilang isa sa pinakamahahalagang rutang pangkalakalan sa mundo. At mula pa noong Oktubre 2023, napakaraming komersyal at militar na barko ang naging biktima ng mga atake mula sa Houthis. Mahigit 175 beses na nilang inatake ang mga commercial vessels sa lugar, bukod pa sa mga pag-atake sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos. Dahil dito, naging prioridad ng Administrasyong Trump ang pagbibigay proteksyon sa mahahalagang ruta gaya ng Bab el-Mandeb,
upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng pandaigdigang kalakalan na mahalaga hindi lamang para sa Estados Unidos, kundi maging sa buong daigdig. Ang B-2 Spirit stealth bomber ay partikular na pinili ng Estados Unidos dahil sa kakaibang kakayahan nitong hindi madetekta ng radar. Dahil dito, nagkaroon ng matinding sorpresa ang mga Houthi nang biglang marinig nila ang pagsabog ng bomba nang walang kahit anong naunang babala mula sa kanilang air defense systems. Marahil ay hindi nila inaasahan na magiging ganito kabilis at katindi ang tugon ng Amerika sa kanilang pag-atake sa mga asset nito. Malinaw sa naging reaksyon ng mga leader ng Houthis ang pagkabahala at pagkalito, sapagkat hindi lamang simpleng demonstrasyon ng lakas militar ang ginawa ng Amerika, kundi pagpapakita rin na kaya nitong marating at sirain ang kahit anong target, gaano man ito kalalim at katibay. Sa kabuuan, malinaw na nagbigay ng isang napakalakas na mensahe ang Estados Unidos gamit ang kanilang aksyon sa Yemen. Hindi lamang sila nagbigay ng hustisya sa kanilang nasirang mga aircraft, ngunit higit pa rito, ipinakita nila sa buong mundo, partikular na sa Iran, na handa silang gumamit ng pinakamodernong teknolohiya at pinakamalalakas na sandata upang panatilihin ang kapayapaan, seguridad, at malayang daloy ng pandaigdigang kalakalan. Ang naging airstrike ay isa lamang sa maraming hakbang na pinaplano ng Amerika upang tuluyan ng masawata ang kaguluhang dulot ng Houthis sa rehiyon at upang paalalahanan ang iba pang bansa, gaya ng Iran, na seryoso ang Estados Unidos sa layunin nitong pangalagaan ng pandaigdigang seguridad, kasunod ng matagumpay na airstrike laban sa mga Houthi sa Yemen. Lalo pang naging malinaw ang kahalagahan ng makabagong teknolohiyang taglay ng B-2 Spirit stealth bomber ng Estados Unidos. Isa sa pinakakahanga-hangang katangian ng eroplanong ito ay ang kakayahan nitong manatiling hindi nakikita ng mga radar ng kalaban. Isang katangiang naglalagay dito bilang pangunahing sandata sa mga mapanganib na misyon. Hindi gaya ng mas lumang B-52 bomber na may radar cross-section na umaabot sa mahigit 1,000 square feet, dahilan upang madali itong madetekta kahit mula sa daan-daang milya ang layo. Ang B-2 Spirit ay may radar cross-section lamang na kasing liit ng isang bubuyog. Ang kakaibang katangian na ito ay resulta ng masusing pananaliksik at pagsasakatuparan ng mga ekspertong inhinyero sa Estados Unidos na naglaan ng ilang dekada upang gawing realidad ang ideya ng isang aircraft na halos hindi nakikita ng kalaban. Ang sekreto ng pambihirang stealth capability ng B-2 ay matatagpuan sa mismong disenyo nito. Kung titignan mula sa ibaba, ang eroplano ay may kakaibang hugis na parang isang malaking paniki. Walang buntot at may makinis, bilugan, at walang matutulis na gilid. Kaya naman napakakaunti lamang ng radar signal na bumabalik dito at hindi madaling matukoy ng air defense systems ng kalaban. Bukod pa rito, ang balat ng eroplano ay gawa sa espesyal na composite materials tulad ng carbon fiber at thermoplastic na sumisipsip ng radar waves sa halip na i-reflect ito pabalik. Mayroon din itong espesyal na coating na eksklusibong binuo ng mga siyentipiko ng Estados Unidos na nagko-konberte ng radar energy sa init, dahilan upang lalong maging mahirap makita ang B-2 sa radar screens. Ngunit hindi lang stealth technology ang nagbibigay halaga sa B-2 Spirit. Ipinagmamalaki rin nito ang pambihirang kakayahang lumipad ng napakahabang distansya nang walang kailangang pag-refuel. Sa katunayan, kayang abutin ng B-2 ang distansyang 6,000 nautical miles ng tuloy-tuloy na paglipad, sapat upang magsagawa ng mga misyon na tumatagal hanggang 44 na oras. Lalo na kung may suporta mula sa KC-135 refueling aircraft. Isa itong malaking bentaha dahil nangangahulugan ito na kayang-kayang liparin ng B-2 ang anumang panig ng mundo mula sa mga airbase nito sa Estados Unidos o ibang strategic locations gaya ng Diego Garcia.
Kaya naman sa naging pag-atake kamakailan sa Yemen, naipakita nito na kayang-kaya nitong maabot ang malalayong target ng walang anumang hadlang. Isang katangian na lalo pang nagpapakita ng kahandaan ng Estados Unidos na tumugon saan man kinakailangan. Hindi lamang ang stealth at long-range capabilities ang kinabibiliban ng mundo tungkol sa B2 Spirit, kundi maging ang malawak nitong arsenal ng mga armas na kayang dalhin sa bawat misyon. Bukod sa bunker buster bombs na ginamit sa Sana upang wasakin ang malalalim na missile facilities ng Houthis, kaya rin nitong magdala ng mga mas makapangyarihang sandata tulad ng AGM-158, JSM cruise missile na kayang tumama sa mga target na nasa layong 500 at 75 milya. May kakayahan din itong magdala ng AGM-154 JSOW para sa mga standoff attack kung saan maaaring umatake ang B2 mula sa malayong distansya nang walang banta sa kaligtasan nito. At kung sakaling kakailanganin, kayang-kaya rin ng B2 na magdala ng nakamamatay na B-83 nuclear bomb na may lakas na 1.2 megatons. Sapat upang puksain kahit ang pinakamalalaking lungsod o military installations ng kalaban kung gugustuhin ng Estados Unidos. Dahil dito, malinaw na ang B-2 ay hindi lamang isang simpleng stealth aircraft, kundi isa itong lumilipad na arsenal na may kakayahang umangkop sa anumang uri ng labanang maaaring kaharapin. Patuloy ding nililinang at pinapaganda ng Estados Unidos ang teknolohiyang taglay ng B2 upang matiyak na ito ay nananatiling epektibo sa paglipas ng panahon at sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ng mga kalaban nito. Kamakailan lamang ay isinagawa ang mga mahalagang upgrade sa electronic systems ng B2 upang lalo pang mapahusay ang kakayahan nitong makakita ng mga target sa masamang panahon at mahihirap na terrain gaya ng kabundukan ng Yemen. Ang upgrade na ito ay mahalaga sapagkat lalo nitong pinataas ang presisyon ng B2 sa mga mission-critical na operasyon kung saan kailangan ang katumpakan upang maiwasan ang mga civilian casualties, habang sinisigurado ang pagkawasak ng mga estratehikong military facilities ng kalaban. Dahil sa patuloy na pag-upgrade at pagpapalakas ng Estados Unidos sa kakayahan ng B2, malinaw na ang eroplanong ito ay hindi lamang isang simpleng sandata, kundi isang matibay na simbolo ng kahusayan, teknolohikal na abilidad, at determinasyon ng bansang Amerika na panatilihin ang kanyang liderato sa larangan ng military aviation. Ang matagumpay na paggamit ng B2 sa Yemen ay nagbigay patunay na ang Estados Unidos ay handang gumamit ng pinakamoderno at pinakamakapangyarihang teknolohiya upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mamamayan, ipaglaban ang pandaigdigang kalakalan, at ipakita sa buong mundo na walang hamon na hindi nila kayang harapin, lalo na kung ito ay tungkol sa seguridad at kapayapaan ng daigdig. Hindi pa rin natatapos sa matagumpay na airstrike laban sa mga Houthi sa Yemen ang matapang na estratehiya ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ang pagpapadala ng 6 pang B2 Spirit stealth bombers sa strategic base nito sa Diego Garcia, isang maliit ngunit napakahalagang isla sa Indian Ocean, ay may dalang dobleng mensahe. Isa na malinaw at hindi maikakaila ng kahit sino mang kalaban. Habang patuloy ang pagpapalakas ng presensya sa Yemen upang sugpuin ang patuloy na kaguluhang dulot ng Houthis, ang deployment na ito ay isa ring malinaw na paghamon sa Iran. Sa pagpili ng Diego Garcia na humigit kumulang 2,400 milya lamang mula sa teritoryo ng Iran, tinitiyak ng Estados Unidos na kaya nitong marating ng mabilis at epektibo ang mga pinakasensitibong underground nuclear facilities ng Iran kung kinakailangan. Hindi lingid sa kaalaman ng international community ang matagal ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran dahil sa nuclear program ng huli. Sa pagkakaroon ng B2 bombers malapit sa rehiyon, binibigyang diin ng Amerika ang kakayahan nitong ipatupad ang agarang aksyon sakaling tumanggi ang Iran na
negosasyon ng tapat tungkol sa nuclear issue. Kinumpirma ng ilang eksperto sa military aviation na ang bunker buster bombs, partikular na ang 30,000 libra na GBU-57 Massive Ordnance Penetrator na ginagamit ng B-2 ay kayang-kayang wasakin kahit ang pinakamalalalim na underground nuclear facilities ng Iran. Kaya naman, nasa bingit ng matinding panganib ang Tehran. Dahil dito, hindi malayong mapilitan ang Iran na muling balikan ang negotiating table kasama ang Estados Unidos upang maiwasan ang mas malalang senaryo. Isang bagay na malinaw na inaasahan ng Amerika. Sa kabila ng matitinding pag-atake at pinsalang idinulot ng mga airstrike ng Amerika laban sa mga Houthi, nananatili pa rin ang hamong dulot ng armadong grupong ito. Hindi pa rin tumitigil ang mga rebelde sa Yemen sa paggamit ng iba't ibang uri ng drones mula sa Iran, kabilang na ang Shahed 136 drone, isang mura ngunit epektibong sandatang ginagamit sa swarm attacks laban sa mga commercial at military vessels. Hindi rin humihinto ang kanilang missile attacks na patuloy na nagdudulot ng pagkasira sa mga komersyal na barko na dumaraan sa mahalagang shipping lanes tulad ng Bab el-Mandeb Strait. Dahil dito, hindi maaaring basta na lamang maging kampante ang Amerika. Bagkus, kinakailangang patuloy na ipakita nito sa Houthis na anuman ang kanilang gawin, hindi hahayaan ng Estados Unidos na magtagumpay sila sa pagsira ng pandaigdigang kalakalan. Kasabay ng patuloy na pagharap sa kasalukuyang hamong militar sa Yemen at ang tensyong dulot ng Iran, naghahanda na rin ang Amerika para sa hinaharap ng kanilang military aviation. Kahit napakalaki na ng naging kontribusyon ng B-2 Spirit bomber sa kanilang mga tagumpay, hindi tumitigil ang Estados Unidos sa pagpapaunlad ng mas bago, mas mura, ngunit kasing epektibong stealth bomber, ang B-21 Raider. Ang B-21 na inaasahang magiging combat ready na sa taong 2027 ay hindi lamang mas mura kaysa sa B-2, kundi may kakayahan ding maabot ang parehong stealth capabilities at long-range precision strikes na hinahangaan ngayon sa B-2. Ang bagong bomber na ito ay may radar cross-section na halos kasing liit lamang ng langaw. Isang bagay na lalo pang magpapahirap sa mga kalaban na madetect ito sa radar. Sa pagsisimula ng deployment ng B-21 Raider, lalong magiging handa ang Estados Unidos na harapin hindi lamang ang mga armadong grupong gaya ng Houthis kundi maging mas malalakas pang kalaban gaya ng China at Russia. Sa kabuuan ng mga aksyong ito, patuloy ang Estados Unidos sa pagpapalakas ng maritime freedom sa rehiyon. Sa kabila ng napakaraming hamon at banta mula sa Houthis at Iran, malinaw ang determinasyon ng Amerika na gamitin ang kanilang advanced na teknolohiya upang protektahan ang mahahalagang ruta ng kalakalan at tiyakin na hindi mapuputol ang daloy ng komersyo sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi lamang ito simpleng hakbang militar, kundi malinaw na pagpapakita ng kahandaang ipaglaban ng Estados Unidos ang global security, maritime safety, at katatagan ng international trade. Sa ganitong paraan, malinaw ang mensahe sa mga kalaban ng Estados Unidos. Anumang bantang gawin ng Houthis o Iran ay agad nitong sasagutin ng may lakas at determinasyon. Habang nananatiling hamon ang tensyon sa rehiyon, malinaw ang posisyon ng Estados Unidos. Handa silang tugunan ng anumang pag-atake, pigilan ang anumang tangkang pagpapatuloy ng nuclear ambitions ng Iran, at patuloy na sugpuin ang kaguluhang dulot ng mga rebeldeng grupo gaya ng Houthis. Ang presensya ng B-2 at ang paparating na B-21 Raider ay simbolo ng isang bansang determinado at handang gawin ang lahat upang panatilihing ligtas at maayos ang pandaigdigang kaayusan. Sa huli, isang bagay lamang ang tiyak sa bawat hamon na ibabato sa Estados Unidos, palaging may sagot na daladala ang bansang ito, handang gumamit ng teknolohiya, lakas, at katapangan upang manatiling payapa ang mundo